Hey guys, greetings from Beaumont, Texas. Umattend kaming Christmas party ng mga Pilipino dito sa Beaumont. And pasensya na sa sound kasi may mga nagpa-party din sa ibang pavilion dito sa hotel. Ang vlog natin, antok na yung anak ko. Antok na. Time check, nasa ano pa lang naman 10. Kaso napagod to sa biyahe. 10:16 PM. Natutulog nga kami mga past 11. Anyway, so vlog natin is yung kumakalat na balita na si Mark Zuckerberg, si paring Mark Zuckerberg nagpapagawa ng $1 million bunker sa Hawaii. Ingay ako. Okay. $1 million bunker sa Hawaii. Dito nga ako. Papagawas na yan, nakabarong ako. So, by the way, I'm proud. Yung barong na to, binili namin noong 2016 pa. Ginamit ko sa Pilipinas, dinala namin dito. Kasya pa rin, no? So, ibig sabihin, hindi ako tumaba. Hindi rin umurong tong baro, kaya okay yung investment. Anyway, so yun, pag-usapan natin yung si Bebes, come on. Anyway, pag-usapan natin yung $1 million bunker ni Mark Z, paring Mark Z. Okay? Nag-uuwian na yung mga Pilipino. Okay, so may nag-comment na doon nagpagawa si Mark Zuckerberg daming earthquake doon and merong threat of tsunami, di ba? Parang a few months ago may kumakalat na picture si Mark na naka-tactical vest siya. Tapos nag-MMA jiu-jitsu. So, and I think ni-repost ko yun Sabi ko, kung yung mga milyonaryo, actually bilyonaryo, nagtitraining. Okay, nagtitraining. Maingay yung music. Nagtitraining for something na may involved na pakikipaglaban, bakit tayong ordinaryong mamamayan hindi, di ba? Ano ibig sabihin? Bakit may mga Pinoy na nagsasabi na walang mangyayari. Pero yun, bilyonaryo na nagtitraining, no? Na kung tutuusin, kaya niya magbayad, no, for people to fight for him, di ba? Kaya niya magbayad ng mga mercs, mga mercenaries. Kaya niya magbayad. Pero siya, nagtitraining siya. And then ngayon, papagawa ng bunker. So parang kakabahan ka na, anong meron, di ba? Anong pinaghahandaan nito? Okay, so dun sa nag-comment na bakit siya dun nagpagawa sa Hawaii? May threat ng may threat ng mga earthquake. May threat ng earthquake, may threat ng volcano, may threat ng tsunami. Isa lang ang sagot dyan, no? Hindi yun ang pinaghahandaan niyang threat. Hindi yun. Wala sa kanya yun. Okay? Ano ibig sabihin ng wala sa kanya? May ibang bagay siyang pinaghahandaan na alam naman natin kung saan connected, no? Ano ibig sabihin? In terms of tsunami, earthquake, hindi niya pinaghahandaan yan. Hindi siya takot dyan. Ibig sabihin, meron na siyang system in place for that. Like, may helicopter yan, malamang. May helipad. Meron siyang pwedeng puntahan na ibang lugar. Pero ang pinaghahandaan niya siguro, tanongin niyo yung sarili niyo, bakit sa island? No? Sa island yung pinaghahandaan niya. Yung hindi pwedeng basta marating ng nagda-drive, naglalakad, no? Medyo nakakatakot yun. Ano yung pinaghahandaan niya? At the top of my mind, nagsisimula sa letter Z. Yan yung pinaghahandaan niya. Kaya for you to build a bunker in an island, baka letter Z ang simula ng pinaghahandaan niya. Okay? What else? Not everybody ingay ng mga lasing.
AJ, you wanna move? Let's go, let's go. Come on, come here. Let's move here. Maingay dito eh. Come here. You wanna move? Sit over here. Here. Come on. Ano nga yun sinasabi ko? Not everybody can afford a bunker, pero parang connected. Sit over here. Parang connected dun sa movie na, no? Leave the World Behind. Wherein, at last part ng movie, yung bata nag-wander off and then napadpad siya sa isang sa isang bahay na may bunker. So sabi nila yung Leave the World Behind, maraming encrypted messages, and I think yung messages na yun hindi para sa atin, no? Hindi para sa ating mga ordinaryong nilalang, para yun sa mga kapwa nila elites, mayayaman. Ano yung message? The message is, may pera kayo, magpagawa na kayo ng bunker, bumili kayo ng satellite phone, mga ganon, and stock up yung bunker nila, di ba? Puno ng ng stocks. And may isa pa akong nabasa na pansin nyo daw may blue light dun sa yung sa bahay na may bunker. I don't know, no? So parang pag as time goes by, parang na-unravel, no? Na-unravel. Oo nga, no, isipin nyo, parang connected. Mark Zuckerberg nagpagawa ng bunker, tapos yung Leave the World Behind, last part ng movie, yung babae may nakitang bunker, diba? Okay, so advice ko sa mga katulad kong hampas lupang prepper, hindi natin kaya magpagawa ng bunker, no? Hindi natin kaya, posible talaga, no? The next best thing is to have a plan to go somewhere na parang bunker na rin, na hindi mo na kailangan ipagawa. Ano ibig sabihin? Pag may nakita ka na possible na safe place, madaling i-defend, na secluded, walang nakakaalam, go for it. Make a plan, make a map, tapos i-distribute mo sa group nyo. By group, meaning yung mapagkakatiwalaan mo, kung mapagkakatiwalaan mong kamag-anak, mapagkakatiwalaan mong kaibigan, yun lang makakaalam. It's as good as having a bunker. Okay? And then habang peacetime pa, wala pang kaguluhan, maglagay ka ng stock doon, paunti-unti. How do you put stocks? Yung may extra ka lang, ang ginagawa ng mga preppers, gawa ka ng survival cache or survival cache. Yung waterproof container, lagyan mo ng provisions like matches, fire starter kit, water purifying tablets, mga ganon, knife, tarp, extra clothes, lighter, and so forth, fishing supplies, ganon, diba? Hindi siya kasing ganda ng mga bunker na mayayaman, pero at least may plan ka. Sabi ko sa inyo, yung prepping is a mindset, no? Prepping doesn't mean lots of money, no? Hindi ibig sabihin yan marami kang pera, hindi yan ibig sabihin yan marami kang baril, hindi yan. Okay, sabi ko sa inyo, ang isa sa mga fears ko pag dumating yung SHTF, baka mamaya malayo ako sa bahay ko, malayo ako sa supplies ko. So it will not matter kung gaano karaming supply mo kung malayo ka. Yung instinct mo, yung knowledge mo, yung survival instinct mo, yung plan mo, yun ang magliligtas sa'yo. Hindi yung pera mo, hindi yung stocks mo. It's good na dumating yung napakaswerte mo naman na dumating yung SHTF, andun ka sa supplies mo, sitting pretty ka. Hindi, nakakatakot yung dumating yung SHTF tapos nag-out of town ka, di ba, mga ganon. Hindi mo masabi, hindi mo naman talaga so just be prepared. Alam niyo yung being prepared, it doesn't offer any guarantees. Hindi yan nag-o-offer na magsusurvive ka, but it will give you the best results. Mas maganda resulta kaysa hindi ka prepared. Yan, I bet 100% totoo yan. So prepping doesn't give you guarantees, but it will give you the best results. Tandaan niyo yan. So that's it, guys. So mula dito sa Beaumont, Texas,
Tapusin ko lang yung party namin. Filipino community here in Beaumont, Texas. Thanks for watching. Bye.